So yan, mga bago lahat po mga idol, ay bumabati po ko sa inyo na isang magandang hapon. Meron po ulit tayong gagawin na despan. Ano kaya po ang tatak nito? Nabura ng tatak. Wala nang tatak. Hindi ko na kabisado ang brand na ito. Ayan. Ating titingnan mga idol kung anong problema nito. Akin muna po isasaksak sa saksakan ang kanyang pinaka power cord. Saglit lang po. So yan, naisaksak ko na po sa saksakan ang kanyang pinaka power cord. Punta po tayo dito sa kanyang pinaka switch. Pindutin muna po natin number 1. Tignan natin kung may reaksyon ng motor. Para walang ugong. Number 2. Wala pa rin. Number 3. Wala pa rin. Kaya ating pong titesterin muna po ito. Wala po ng tester. Para malaman natin ang problema. Tapos babaklasin ko na po itong mga screen, LC, saka yung cover sa motor. Para diretso na po agad. So yan, ang ating po munang gawin niya. Atin muna pong itester. Yan po, set po natin sa times 10. Ang ating tester sa ohms. Lagay ko po ang test probe dito sa power cord and dalawang test probe. Tapos pindutin ko po ang number 1. Yan, number 2, number 3, wala po. So yan, diretso po tayo dito sa taas. Ayan. So yan mga idol, akin muna pong kinat ang linya po ng kapasitor niya. Dito po ang pamantayan ko kung buo po ang motor ng isang electric fan. Pagka po kami nasukat dito na resistance. Ang kanya pong ginamit na kapasitor ay hindi malabo na. Naanohan ng alikabok. Ilan UF ba yun? Ay 1.8. 1.8 UF, yan. Ang ginamit po. Yan, akin muna po tester dito sa linya ng kapasitor. Lalagay ko dito ulit. Hindi pala kita. Baba. Ayan. Ayun. May nasukat po na resistance dito sa linya ng kapasitor. Sabihin, buo po ang kanyang motor. Sira ang pinaka-thermal fuse niya. Tapos titester ko naman po itong kanyang pinaka-capacitor. Ilagay sa 1K. Calibrate ulit ang tester sa 0. Ayan. Magalawa. Labis. Hindi madali Yun, pwede na. Lagay ko po dito. Kailangan tayo makasukat dito ng 1.8. Ay, wala na. Sira din ang kapasitor. Ayan. Sira ang kapasitor. Medyo maganit din siya. Baka naman ito'y kulang lang sa langis. So muna pa ipapaklasin ko mga idol para makita ko rin kung ang bushing may saka yung shafting okay pa. Pagka okay pa, hindi natin papalitan. Pero sigurado, thermal fuse saka kapasitor sira. Ayan, babaklasin ko muna po yan. Mga tornilyo na yan. Balikan ko po kayo. So dito po yung nabaklas ko na po. Ito ang pinaka thermal fuse po niya. Ayan po. Ayan, tinuturo kong yan.
Tapos ito naman po yung capacitor, ipapalit ko po. 1.5 lang po ilalagay ko dyan. Tapos yun yung isang busing. Tapos yun. Shafting po okay naman, kaya nga lang yung unahan na may problema. Para naman pong hulihan ay ayos pa na pinakabusing niya. Hindi ko po papalitan yan. So yan po ang gagawin ko po dyan, bypass. Ang gagamitin ko po wire, pero isa lang pong headlight itira ko. So yun, naitap ko na po dito yung wire. Nilagyan ko na po ng ano yan, ng cable tie. Ayan, tinitester ko po. Tapos, akin pong babalatan po yung wire para makita ko po dito yung pinaka-common niya. Dito ko po kakabit yung isang wire na pang-bypass ko po. Yan, medyo matagal pong, medyo makunat po itong wire na ito. Gumamit po ako dito ng cutter blade para mabalatan ko po ito. So yan. Tapos, tinignan ko po doon sa ilalim kung anong kulay ng kanyang common. Ayun, nakita ko na po. Ang sunod ko pong ginawa dito, ayun. Akin pong itinap yung isang wire na pang-bypass dun sa linya ng capacitor. Ayun. Hininaan ko na po, nakita ko na po yung common. Nabalatan ko na po yan, hininaan ko. Doon ko nilagay yung pang-bypass na isang wire. Yan. Tapos, hindi pa rin pala tumalab dito ang aking lead. Hindi pa rin nahinangan. Inulit ko ulit. Medyo pangit na ang aking soldering tip po dito. Kaya hindi na ako makatunaw ng tingga o ng lead. Yun, okay na po. Nilagyan ko na po yan ng electrical tape. Pasensya na po kayo dito mga idol at ako'y nag-voice over lang po. Dahil ang aking pinag-home servicean po ay nagbibideo okay. Malakas po ang sounds. Kaya si Roldan muna po ay mag-voice over mga idol. So yan. Akin muna po yung titisterin. Para sigurado po tayo na tama po ang aking pagbabypass. Yan o. Pinindot ko po ang kanyang pinaka-switch. Ang kanyang 1, 2, 3. Tingnan ko po kung okay ba sa tester. Kung ako hindi nagkamali. Tinester ko yun sa linya ng capacitor. Tinry ko ulit para sigurado. Ayan. Tapos, ayan, okay na po yan. Naitap ko na po yung aking bypass. Ayan. Tapos po, ang susunod ko po ditong gagawin ay tatanggalin ko po itong kanyang pinaka-C-clip sa shafting. Ayan. Tinuntungan ko po ang shafting. Gumamit po ng pliers para matanggal ang C-clip. Natanggal din at may buhok pa. Pinagpagan ko muna po. Ayan. Kukuha muna po ako dito ng ng langis. Lalagyan ko po itong pinaka shafting niya at busing dahil medyo kinalawang na po ito. Para mahugot po natin ito. Kukuha din po ako dito ng liha na matalas-talas po at lilihahin ko po ang shafting dahil kinalawang na po ito. Yan, naghahanap pa po ng liha na matalas-talas para maliha ko po itong shafting. Mahirap po itong pilitin na bunutin pagka ganito. Ayun, niliha ko na po dito ang shafting niya para matanggal ang kalawang.
Dahil masyado na makalawang ito. Ayun, wala naman pong groove. Natanggal ko na po ito. Kailangan lang linisin po ito ng liha 1000 na shafting. Ayun. May naiwan pang isang spacer. Tanggalin ko muna po isang spacer. Sayang din. May kabit din mamaya. Yan, ilalayo-layo ko muna po ang pinaka motor niya at baka madali pa. Ayan, ang susunod ko naman pong gagawin dito ay kukuha muna po ako ng sangkalan na may basahan. Para dito ko po ipatong itong pinaka housing ng motor. Dito ko po papalitan ng busing ito. Ayan. Kukuha muna po ako dito ng flat screw. Matanggal ko po ang pinaka lock po ng busing niya. Susundutin ko muna po ito ng flat screw. Ayun, natanggal po yung pangibabaw na lock ng busing. Ayan. Hahanap ulit ako ng pansundot naman dito sa flower niya. Flower lock ng busing. Medyo matigas po itong flower na ito mga idol. Kaya medyo mag-iingat po tayo dito. Pagtatanggal flower para hindi po maputol. Ako po mga idol, itinatanggal ko po ito. Itong flower na ito. Para pagka kinabit po ang kanyang pinaka busing ay hindi po gagalaw. Ayun, natanggal ko na po dito. Pinaka flower niya. Lilinisin ko po ito at malikabok. Bago natin ikabit ang busing. Linisin muna po. Yan, sinutan ko po ng basahan yung pinakabutas ng housing ng motor. Pinagpagan. O yan. Nilagay ko na po yung isang busing. Tapos, yun naman po kanyang pinaka-foam. Nilagay ko rin. Yan. Tapos, lalagyan po natin ng langis, paikot, ang foam. Babasahin po natin para medyo marami ng langis na nakaabang doon. Ayan. Dito pinitpit ko muna yung kanyang pinaka-flower. Lock ng busing. Bago ko ilagay. Ayan, pinorma na. Kumuha po ako ng tubo dito na ginagamit ko. Tapos pinokpo ko po ng bahagya ang flower. Dahan-dahan lang po. Tapos kumuha ng flat screw. Saka martilyo. Pupukpukin ko po ang pinaka-flower na doon sa may pinakagilid. Para pumasok po siya ng maayos sa kanyang forma sa housing. Medyo madulas pa po ito. Nasala pa sa akin patungan ang housing. Ayan. Tsaga-tsaga lang po mga idol sa pagpapalit ng busing. Ayan para may forma natin na maayos. Ayan. Ayan, nailagay din. Tapos nilagay ko rin po din yung pang-ibabaw. Nalak din ang busing. Pwede naman po hindi ibalik yun pero nilagay ko pa rin. Para mas lalong hindi gumalaw ang kanyang busing. Ayan. Tapos susunod ko naman po ililihahin ko naman po ang shafting ng 1000 na liha. Para malinis ang shafting dahil medyo may kalawang na. Tatanggalin ko naman po ang spacer niya. At akin din po yan lilinisin ang spacer. Gumamit po ako dito ng plies. Medyo matigas ang paghugot ng spacer. So yan. Ayos na. Nalinis ko na po yan. Yan, nilagyan na ng langis ang shafting magkabilang dulo. Yan. Pinorma na. Sinukat na ang kanyang shafting doon sa loob ng motor na may rotor. Yan. Tinitingnan ko baka may masabitan pa na windings. Ayun, ayos. Freewheeling, palibasi wala pong tama ang busing niya panghuli. Ayun. Tapos, inilagay ko naman po ang pangharap na housing. Pinokpok ng bahagya.
para ma-align. Para gumit na po ang shafting niya. Pinokpok uli. Ayun, hinila-hila. Ayos po ang space niya. So, yan. Akin po itong tutornilyuhan ng 4. Ang pinaka-moto ang housing ng motor. Tapos yun naman pong kanyang pinaka-gear. Lilinisin ko na rin po at akin tutornilyuhan din. 3 lang po yun. Tapos itatap ko na rin po yung bagong capacitor niya. Diyan. Para ayos na yan. Yan. Ayos na po lahat yan. Naikabit ko na po yan lahat. Yan po yung ating ititesting muna bago linisin yung mga screen. Kumuha po ako dito ng tape. Nilagyan ko po ang shafting para makita nyo na takbo na ito. Yun, pinindot ko na po ito. Ayan, umiikot na po. Ibig sabihin ay ayos na ang ating ginawa na patakbo po natin ang dispa na ito. Ayan, oh. Malakas pa rin po yan mga idol. Ayan, oh. So yan, lilinisin ko muna po yung cover ng motor. Pati yung paa ng dispa na yan. Pati po yung ilisit, mga screen. Ayan, medyo napagod po ako dito na konti. Magpapahinga muna ng konti. Binunot ang power cord. Ayan. Medyo napagod yata. Ayan. Dito po ay naikabit ko na po lahat. Final testing na po yan mga idol. Dito po yung aking titesting na po yan. Nakasaksak na po yan, power cord. Ipindutin ko po yan dito ang 1 at saka 2, 3. Saka akin po isuswing yan. Success na po dito ating ginawa mga idol. Yan po ay ayos na ayos at yan po ay malakas at walang kaingay-ingay po pag tumakbo. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito mga idol. Kung nagustuhan nyo po, baka naman po pwedeng hilingin ko po inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, maraming salamat po sa aking mga kadikit sa YT, mga kaibigan, mga idol, mga brother, mga lods, at sa mga silent viewers din po, organic viewers. God bless po sa ating lahat at ingat po tayo lahat sa ating pang-araw-araw na hanap buhay.